Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng Midweek Encounter with God na ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matatagpuan sa Tito chapter 3 verse 4 to 9. Ganito po ang sinasabi. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ng aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhan, pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na ito sapagkat pinaparanas mo sa amin lagi yung kabutihan mo. Kabutihan na may pagpapala at pag-iingat na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Nawa o Diyos, sa gabing ito, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong mga salita. Nawa o Diyos, itong mga salita mong ito ay maging pagpapala sa bawat anak mong makakarinig. At patuloy mo po kami iparanas sa amin kung gaano kakadakila at kapagpala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay isinulat po ito ni Apostol Pablo na ang layunin ay pinapaalalahanan tayo na tayo ay maging ganap na gumawa ng mabuting asal o mabuting gawa na turo ng ating Panginoon. Tayo po bilang isang mananampalataya, napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat nakakaranas man tayo ng anumang problema o anumang bagay sa buhay natin, pero kailanman ang kabutihan ng Diyos lagi ang nangingibabaw. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, tayo ay nananatili na naglilingkod sa Diyos. At tayo ay manatiling tapat at sumunod sa Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay tanging nagiging gabay natin at lakas sa araw-araw na buhay. Kaya sabi niya po sa verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Mapalad po tayo sapagkat naandyan ang Diyos
na ibinigay sa atin upang iligtas tayo sa lahat ng bagay. Ang gusto ng Diyos, tayo ay gumawa ng mabuti, na kung saan itong mabuting ito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Na tayo bilang isang lingkod ay binibigyan lagi tayo ng habag ng ating Panginoon. At tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat tanging Diyos lamang ang naghayag na ang kagandahang loob ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tayo bilang isang mananampalataya, bilang nagtitiwala sa Diyos, panatilihin natin lagi na magsama-sama. Panatilihin natin lagi na magpalakasan tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat tayo, mapalad tayo sapagkat masagana niya tayong pinagkakalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ni Kristo. Kaya tandaan natin na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay. Na tayo bilang isang anak, tayo ay manatili tayo laging sumunod sa Kanya. Sapagkat dito natin mararanasan ang lahat ng bagay at dito natin ibibigay yung buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos sapagkat siya ay matiyagang na nagliligtas sa atin, na nagagabay sa atin. Ang gusto lang ng Diyos, tayo ay nananalig sa Kanya. Sapagkat lagi niyang iniiwan sa atin ang paggawa ng mabuti ay siyang karapat-dapat at pakipakinabang sa lahat ng tao. Kaya napakasarap gumawa ng mabuti. Sapagkat dito sa kabutihan na ito, dito niya tayo pinapalago. Dito niya tayo ipinaparana sa atin yung pagpapala na inaasahan natin. Na tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay nito. Kaya lagi nating tatandaan mga kapatid, ang salita ng Diyos kailanman hindi matatapos. Lagi nating itong daladala. Lagi nating kasama ito. Sapagkat dito sa salita ng Diyos, ito ay nagiging lakas at nagiging matapat tayo na naglilingkod sa Kanya. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon dahil may plano sa atin ng Diyos. Mga plano na kailanman ay hindi tayo ilalayo o ipaparana sa atin yung kapahamakan na hindi dapat sa atin.
sapagkat ang Diyos ay mabuti, sapagkat ang Diyos ay mapagmahal at nagbibigay ng kasaganahan sa bawat isa sa atin. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang nagtitiwala, lagi nating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Sapagkat ang aral ng Diyos, ito ay may kagalakan. Ito ay may katapatan na taglay na nais niya ay tayo ay mapabuti bilang isang mananampalataya. Kaya, mga kapatid, napakasarap ng salita ng Panginoon. Sapagkat dito sa salita ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng lakas sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay walang katapusan. Ang gusto ng Diyos, tayo ay manatili na gumawa ng mabuti. Dito niya ipaparana sa atin yung kaligtasan at mga pagpapala na kailanman ay tanging Diyos lamang ang makakagawa. Sinugo ang Diyos para sa atin. Sinugo ang Diyos para tayo ay samahan. Para tayo ay ingatan sa mga pagsubok o samahan tayo na kung saan tayo ay nanghihina. Kaya tayo, napakapalad natin. Sapagkat may isang Diyos na buhay na walang sawa na nagbibigay ng biyaya sa atin. Na tayo ay lagi nating ibalik din sa Panginoon yung kabutihan na ibinibigay sa atin. Kaya, mga kapatid, napakapalad natin sapagkat yung pagpapala at kapayapaan na mula sa Diyos ay lagi nating nararanasan na nagliligtas sa atin. Na kailanman ang mananampalataya sa Diyos ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Basta't bilang isang mananampalataya, ipagkatiwala natin sa Diyos ang kailangan natin sapagkat dito tayo niya laging sasamahan. Dito niya ipaparana sa atin kung gaano siya kabuti. At lagi niyang tataglayin at lagi niyang sasamahan tayo sa mga bagay na ikabubuti natin. Sapagkat ang Diyos ay buhay na nagbibigay at nagliligtas at ipinaparana sa atin na tayo ay manatiling maglingkod at manampalataya sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, tunay nga pong napakabuti mo, sapagkat ang kabutihan mo ay lagi mong ipinaparana sa amin. Salamat o Diyos sapagkat isinugo ka sa amin bilang isang tagapagligtas
bilang isang nagbibigay ng pagpapala sa amin. Samahan mo po kami, O Diyos, na kung saan kami ay mahina, doon mo po lagi kami palakasin. Sapagkat Ikaw ay Diyos ng pagpapala, ay Diyos na tagapagligtas. Ganon din, O Lord, sa mga nakakaranas ng anumang karamdaman sa dakong ito, puspusin mo po sila, Lord, ng iyong kagalingan. Sapagkat ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Sapagkat ang kagalingan ay tanging nagiging lakas din namin sapagkat Ikaw ay kasama namin. Lord, samahan mo po kami sa dakong ito sapagkat nakakaranas man kami ng sama ng panahon, ng init ng panahon. Alam ko, Diyos, na may plano ka. Alam kong plano mo ito na Ikaw ay Diyos na nag-iingat at nagpapala sa amin. Samahan mo po ang lahat na nakakaranas ng karamdaman. Taglayin nila lagi ang kagalingan mo na nagmumula sa iyo, Lord. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo at pag-iingat mo po. Mananatili po kaming maglilingkod, mananatili po kaming mananampalataya sa iyo sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.